Mama! Mahinang usal ni Zoe. Nakatayo si Zoe sa pintuan ng maliit na tindahan ng kanyang ina. Ang maliit niyang mukha ay nakadikit sa salamin habang pinagmamasdan ang mama niyang si Amelia na nagtatrabaho. Gusto niyang maglaro kasama ito pero hindi naman siya pinapansin. Mama! Nabasag ng boses ni Zoe ang ritmo ng palaging busy na tindahan ng kanyang ina. Mama! Pwede po ba tayong maglaro? Hindi agad nakasagot si Amelia. Nakatayo ito sa likod ng counter, nagbibilang ng ilang pera. Hindi ngayon anak, busy ako. Bakit hindi ka makipaglaro kay yaya mo? Mas maganda kung sa kanya ka makikipaglaro. Kumunot ang noo ni Zoe. Ayaw niyang makipaglaro sa yaya niya. Mabait naman ito, ngunit hindi yung katulad ng pakikipaglaro sa kanyang mama. Kailangan niya si Amelia. Pero mama, gusto ko pong makipaglaro sa'yo. Giit ni Zoe at mas malakas na ang boses niya ngayon. Napabuntong hininga si Amelia at inis na tumingin sa kanya. Zoe, please, busy talaga ako ngayon. Wala akong oras maglaro. Huwag mo kong abalahin anak. Pumunta ka na rin sa yaya mo. Nakikita mo naman na busy ako. May problema ako sa shop ngayon. Parang bumagsak ang puso ni Zoe. Naramdaman niyang panginginig ng ibabang labi niya. Hindi. Ayoko pong makipaglaro kay yaya. Gusto ko pong makipaglaro sa inyo. Pinadyak niya ang kanyang maliit na paa sa sahig sa labis na pagkabigo. Tumataas ang kanyang boses, ngunit halos hindi pansinin ng kanyang ina ang pagdadabog niya. Palagi namang ganoon na iniisip niya na hindi siya mahal ng kanyang ina. Nasa abroad ang papa niya, hindi pa siya pagtuunan ng pansin ng kanyang mama. Hindi na siya napigilang sigawan ni Amelia. Zoe naman, huwag matigas ang ulo. Abala ako't intindihin mo naman. Huwag mo naman akong istorbohin. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Zoe. Hindi niya maintindihan bakit walang oras ang mama niya para sa kanya. Bakit mas mahalagang ibang bagay kesa sa kanya. Sa huling hikbi, tumalikod si Zoe at tumakbo palabas ng tindahan. Dumiretso siya sa likod kung nasan ang kanilang bahay. Zoe, anong problema? Bakit ka umiiyak? Tanong ng kanyang yaya. Isinubsob ni Zoe ang sarili sa mga bisig ng yaya niya. Hindi po ako mahal ni mama. Ayaw niyo po akong kalaro. Palagi na lang po siyang busy at pinapaalis niya pa po ako. Ayoko makipaglaro sa iyo, yaya. Gusto ko ang mama ko. Bulalas ni Zoe habang humihikbi. Hinaplos ng kanyang yaya ang buhok niya. Zoe, mahal ka ng mama mo. Mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Abala lang sila ngayon. Alam mo, nagtatrabaho si mama mo araw-araw sa tindahan at si papa mo malayo rin at nagtatrabaho. Lahat ng to ginagawa nila para sa iyo, Zoe. Gusto nila na matiyak na mayroon kang lahat ng kailangan mo. Mga laruan, mga damit, pagkain, lahat. Nakwento sa akin ni Ate Amelia na mahirap daw sila noon. Sila ng papa mo. Ayaw nilang iparana sa iyo yon kaya hanggang kaya nilang kumita ng pera, ginagawa nila. Pinunasan ni Zoe ang mga luha sa pisngi niya. Pero, hindi ko po gusto ng mga laruan. Gusto ko lang po ang atensyon ni mama. Gusto ko po siyang maglaro kasama ko. Gusto ko po siyang tumingin sa akin pero palagi na lang po siyang nasa tindahan. Ngumiti ang yaya niya ng malumanay at dahan-dahang humawak sa mukha ni Zoe. Zoe anak, minsan, kailangang magtrabaho ng mga matatanda. Hindi pa yun kayang intindihin ng mga bata katulad mo. Hindi ibig sabihin na hindi ka nila mahal. Nagtatrabaho ang mama mo dahil gusto niyang magkaroon ka ng magandang buhay. Gusto niyang mabigyan ka ng lahat ng wala siya nung bata pa siya. At si papa mo, malayo siya. Pero palagi kanyang iniisip. Mahal ka nila higit pa sa alam mo. Pero parang hindi po nila ako mahal kung palagi naman po silang wala sa tabi ko. Mahina niyang sabi. Napailing ang kanyang yaya. Ang pagmamahal anak, hindi lang tungkol sa paglalaro at kasiyahan. May kasamang sakripisyo din. Baka hindi mo pa naiintindihan kasi bata ka pa. Mahal ka nila kasi nagsusumikap sila araw-araw para sa'yo. Ginagawa nila ito para lumaki ka ng malakas, masaya at magkaroon ka ng lahat ng kailangan mo. Pero kailangan mo ring tandaan, Zoe, na kahit abala sila, palagi ka nilang dala sa kanilang mga puso. Hindi ka nila nakakalimutan. Tumingin si Zoe kay yaya. Ang mukha ay puno ng luha, ngunit unti-unti nang kumakalma.
Talaga po ba, Yaya? Siyempre, mahal ka nila. Mahina nitong sambit. At palagi ka nilang mamahalin. Kahit abala sila, iniisip ka pa rin nila. Halika na, pakakainin kita at baka gutom lang yan. Yun na lang ang itinanim ni Zoe sa kanyang isipan. Wala naman siyang magagawa kung yun ang paraan ng pagmamahal ng mga magulang niya. Sa mga lumipas na taon, yaya niya palagi ang nakakaintindi at sumasama sa kanya. Kaya nang malaman niyang pauwi ng kanyang ama, masaya si Zoe dahil sa wakas, hindi na gaano magiging busy ang isa sa kanyang mga magulang. Parang ang tagal naman po yata ni Papa, Mama. Hindi napigilang usal ni Zoe. Natawa naman ang kanyang ina. Huwag kang mag-alala, parating na siya. Puno ng kasabikan ang dibdib ni Zoe habang nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ilang taon na simula nang huling umuwi ang kanyang ama na si Samuel at bakasyon lamang iyon. Matagal itong nagtrabaho sa ibang bansa, nagpapadala ng pera para suportahan ang kanilang pamilya at ibigay sa kanila ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ngunit ngayon, sa wakas, pagkatapos ng lahat ng mga taon, babalik na rin si Samuel. Mama, hindi pa rin po ako makapaniwala na uuwi na siya ngayon. Nanginginig ang boses ni Zoe sa kasabikan at si Amelia naman na mukhang kasing sabik niya rin ay tumango at ngumiti. Alam ko anak, miss na miss ko na siya. Miss mo rin siya ng sobra. Sagot ni Amelia. Ngayong stable na naman ang kita sa shop, okay na, umuwi na siya sa atin. Maraming taon silang nalayo kay Samuel. Hindi marami ang alaala ni Zoe sa kanyang ama mula sa kanyang pagkabata. Ngunit nakita niya ang mga larawan at narinig ang mga kwento mula rito. Nakokontento lang siya kapag nagbabakasyon ang papa niya noon sa Pilipinas. Papa! Sigaw ni Zoe nang makita ang kanyang ama. Tumakbo siya papunta rito at agad siyang sinalubong ng yakap ng papa niya. Miss na kita, Zoe! Bulong ni Samuel sa buhok ni Zoe. Ang laki ng pinagbago mo. Halos hindi na kita makilala. Dalagang-dalaga ka na. Matapos ang mahabang yakap, umatras si Zoe at tiningnan ng kanyang ama na may malapad ng ngiti. Masaya po ako na nandito ka na po, Papa. Magkasama na po tayong tatlo. Tumawa si Samuel at pinunasan ang kanilang mga luha. Oo anak, magkakasama na tayo. Ipinapangako ko, babawi ako sa inyo ng mama mo. Tatlong magkasama silang lumabas ng airport. Nagdesisyon silang pumunta sa isang kalapit na restaurant, isa sa mga paborito ng pamilya nila na kainan kapag umuwi noon ang kanyang ama para magbakasyon. Habang nasa kalagitnaan ng pagkain, tiningnan ni Samuel si Zoe. So, Zoe, iniisip ko ang tungkol sa'yo at sa future mo. Ngayong nandito na ako, anong mga plano mo? Anong kurso ang balak mong kunin sa kolehiyo? Nalunok muna ni Zoe ang kanyang inunguya. Gusto ko pong maging doktor, Papa. Gusto ko pong pumasok sa medical school at maging doktor. Parang doon ko po nakikita ang passion ko ngayon. Tumango ang kanyang ama bilang pag-aproba. Magandang desisyon yan, Zoe. Kaya naman namin suportahan kung gusto mong pumasok sa medical school. Alam mo naman siguro na masyadong matagal yun, pero kung gusto mo talaga, wala naman kaming magagawa ng mama mo. Ngumiti si Amelia at hinawakan ang kanyang kamay. Tama siya. Palagi kang determinado, Zoe. Ano man ang piliin mong landas, nandito kami para suportahan ka. Ngumiti si Zoe pabalik. Naramdaman niyang init na dumadaloy sa dibdib niya. Nakakatuwang malaman na parehong nandoon ang kanyang mga magulang para sa kanya. Sa mga lumipas na araw, inabala na nga ni Zoe ang sarili sa pag-e-enroll. Kaya niya naman yun ang mag-isa kaya hindi na siya nagpasama. Basta kahit pagod si Zoe, masaya siyang umuuwi dahil nandoon ang kanyang mga magulang. Pinagluluto siya ng kanyang mama at palagi niyang nakakwentuhan ng papa niya. Pakiramdam ni Zoe, talagang bumabawi ang mga ito sa kanya. Gayunpaman, magbabago ang lahat sa hindi inaasahang pagdating ng isang bata sa kanilang mga buhay. Mama, ano pong nangyayari? Bakit ang dami mo pong nilulutong pagkain? Tanong ni Zoe at ang boses ay may kaunting pagtataka. Bumaling si Amelia mula sa hinihiwang gulay at ngumiti ng mahinahon. Para ito sa mga bata sa ampunan. Hindi na namin nabanggit sa iyo ng papa mo dahil busy ka kahapon. Pero ngayon wala kang schedule, hindi ba? Pupunta tayo sa orphanage. Gusto naming i-share ang meron tayo sa mga bata. Marahang tumango si Zoe. Pero medyo gulat na may ganoong ideya ang kanyang mga magulang. Ampunan po? Pero bakit? May mga tao naman po nag-aalaga sa kanila. Ang tatay niyang si Samuel ang sumagot.
Kasi marami tayong blessing na natatanggap sa mga nakalipas na taon, Zoe. Napakaswerte natin at mahalagang magbigay pabalik. Na-bless tayo ng Diyos ng sobra at gusto naming tulungan ng mga wala. Tumango si Amelia bilang pagsang-ayon habang nagsisimula na sa pagpapak ng mga naluto ng pagkain. Tama ang papa mo, anak. Gusto naming gumawa ng mabuti para sa iba. Ito ang aming paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa lahat ng biyaya na natatanggap natin. Hindi pa alam ni Zoe kung ano ang nararamdaman tungkol doon. Medyo nagulat lang siya sa random na pagtulong dahil hindi naman nila gawain yon sa mga nakalipas na mga taon. Pero nang makita niyang masaya at sabik ang kanyang mga magulang na maghanda ng pagkain para sa mga bata, hindi niya maiwasang maramdaman ang isang uri ng pride. Mabubuting tao lang talaga siguro ang mga ito at susubukan niyang maging katulad ng kanyang mga magulang. Inilagay niyang mga pagkain sa sasakyan. Hindi maiwasan ni Zoe na mapansin kung gaano kasaya ang mga magulang niya. Pati ang tatay niya ay kumakanta ng mahina habang papunta sila sa ampunan. Nandito na tayo, usal ng kanyang ama. Tumingin ang mama niya sa kanya. Baba ka na, Zoe. Tulungan natin sila sa pagbaba ng mga dala natin. Bumaba si Zoe mula sa sasakyan kahit medyo nag-aalangan. Siguro dahil hindi naman siya mahilig sa mga bata. Ngunit ang kanyang mga magulang ay mukhang tiwala. Mabilis na gumalaw ang mga ito, naglakad patungo sa mga bata na may daladalang pagkain at mga laruan. Sige na anak, hindi naman sila nangangagat. Lumapit ka na sa kanila, Zoe. Natatawang sambit ng kanyang ina. Dahan-dahang nilapitan ni Zoe ang isang maliit na grupo ng mga bata. Nagsimula silang mag-usap at hindi nagtagal, nagkakasiyahan na sila at naglalaro. Uminit ang puso ni Zoe habang pinapanood ang mga batang nagkakasiyahan. Habang naglalaro si Zoe kasama ang mga bata, nakipag-usap ang kanyang mga magulang sa mga staff ng ampunan. Ipinamahagi ang pagkain at nakikipagkwentuhan tungkol sa mga paraan kung papaano pa makakatulong sa mga susunod. Matapos ang ilang sandali, napansin ni Zoe ang kanyang ama na papalapit sa kanila ni Amelia. Kasama nito ang isang batang lalaki na nasa 5 taong gulang pa lang yata. Zoe, anak, Amelia, tawag ni Samuel sa kanila. Ang boses nito ay mainit na palagi niyang naririnig. Gusto kong ipakilala sa inyo si Lucas. Hi, Lucas! Maingat na bati ni Zoe at marahang ngumiti sa bata. Nagbigay ng maliit na ngiti si Lucas at bigla na lang hinawakan ang kanyang kamay. Hi po, Ate Zoe! Lumuhod si Samuel sa tabi ni Lucas at inilagay ang kamay sa balikat ng bata. Zoe, nag-usap kami ng iyong ina. Kaya rin kasi kami pumunta dito dahil gusto naming mag-ampon ng bata. At sa tingin namin, gusto naming i-adapt si Lucas. Siya ang napili ko. Okay lang ba sa'yo, Amelia? Zoe? Matamang pinagmasdan ni Amelia ang bata bago marahang tumango. Oo, okay lang naman sa akin kung siya ang gusto mo. Babae si Zoe, kaya maganda na lalaki ang aampunin natin. Parang tumalon ang puso ni Zoe. Hindi niya batid na may balak palang mag-ampon ang mga magulang niya. Hindi niya inaasahan yon. Tumingin siya sa mga ito, gulong-gulo sa gagawing desisyon ni na Amelia at Samuel. Alam kong magiging nakakagulat, Zoe. Patuloy ni Samuel nang mapansing parang hindi siya panatag. Pero tuwing nakikipag-usap ako kay Lucas, parang may parte sa akin na gusto siyang alagaan. Gusto kong maging part siya ng pamilya natin. Sana pumayag kayo. Tumango ang kanyang inang si Amelia. Kung yan ang gusto mo, Samuel, sumasang-ayon ako. Matagal na mula nang magkaroon tayo ng mga bata sa bahay. Magandang magkaroon ng isa pang anak. Hindi na rin naman kasi nasundan itong si Zoe. Tumingin si Zoe mula sa kanyang ama patungo sa mama niya at pagkatapos ay kay Lucas. Nakita niyang pag-asa sa mga mata ng mga magulang, ang kasiyahan at ang pagmamahal na handang ibigay ng mga ito. Isang bahagi niya ang nag-aalinlangan. Hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanilang pamilya. Sige po, sabi na lang ni Zoe. Kung yan po ang gusto niyo at makakasaya po para sa inyo, magiging okay po ako sa inyong desisyon. Okay lang naman po sigurong maging part ng family natin si Lucas. Bago sila umalis sa araw na yon, pinaalam ng mga magulang niya sa namamahala sa orphanage na balak nilang ampunin si Lucas. Masaya naman siya na nakikita niyang masaya ang mga magulang niya. Pero hindi niya batid kung bakit marami siyang pag-aalinlangan. Kaya habang nasa biyahe sila pa uwi, hindi napigilang magtanong ni Zoe.
Papa, bakit mo po gustong i-adopt si Lucas? Tanong ni Zoe, nakatingin sa kanyang ama na nagmamaneho ng kalmado. Hindi agad sumagot si Samuel. Inayos nito ang rearview mirror bago bumaling kay Zoe nang maipit sila sa traffic. Zoe, anak, hindi to isang desisyon na ginawa ko lang ng biglaan. Matagal na kasi mula nang mabigyan ako ng pagkakataong mag-alaga ng bata. Ang bata mo pa noon nang magtrabaho ako sa ibang bansa at marami akong na-miss na mga sandali kasama ka. Tumingin si Zoe sa kanyang ama. Naninik pang kanyang dibdib nang maalala ang mga panahon na wala ito sa kanyang tabi. Naalala niyang mga tawag sa cellphone tuwing 10 oras ng gabi at paminsan-minsan ng mga bakasyon. Kaya alam din ni Zoe na maraming pagkukulang ang papa niya sa kanya. Ang mama niya naman, kahit kasama niya ay palaging abala sa negosyo noon. Parehong trabaho ang focus ni na Amelia at Samuel. Pilit niya inintindi yon sa mga nakalipas na taon. Ngunit madalas niyang naisip na sana mas madalas na nasa tabi niya ang mga magulang niya. Pagkatapos, ngayong umuwi na ako, dalaga ka na at hindi mo na kailangan ng mga pag-aalaga katulad ng pag-aalaga ng isang bata. Patuloy ni Samuel. Hindi mo na kailangan ng pag-aalaga ko katulad ng dati. Dalaga ka na namin. Sa naiisip ko, napaka-independent mo at proud naman ako na lumaki ka ng ganyan kahit busy kami ng mama mo. Ngunit may isang bagay sa pag-aalaga ng bata na parang, di ko alam, mahalaga sa akin. Siguro dahil hindi ko talaga naranasan yon nung bata ka pa, Zoe. Naghalo-halo ang nararamdaman ni Zoe habang nakikinig. Naiintindihan niya ang sinasabi ng kanyang ama, ngunit may bahagi pa rin sa kanya na nakakaramdam ng pangamba. Palagi niyang nararamdaman ang kawalan ng presensya ng mga ito habang siya'y lumalaki. Medyo disappointed lang si Zoe na ang pagkukulang ng mga ito sa kanya sa ibang bata na lang ibibigay. Gusto ko lang punan ng mga panahong na-miss ko, Zoe. Dagdag ni Samuel habang ang mga matay nakatutok sa kalsada. At sa tingin ko, makikinabang talaga si Lucas sa isang stable na tahanan na mayroon tayo ngayon. Gusto kong maranasan ang kasiyahan sa pagtulong kay Lucas na lumalaki. Bagay na hindi ko nagawa sa inong Zoe pero sa ibang paraan. Siguro hindi ko naranasan lahat ng yun ng bata ka pa, pero susubukan ko ngayon. Gusto kong ibigay kay Lucas ang mga bagay na hindi ko naibibigay sa'yo dati. Umiwas na lang ng tingin si Zoe at hindi na nagsalita pa. Alam niyang mahal siya ng mga magulang niya, ngunit marami ng pagkakataon na naranasan niyang maghinala at maghangad ng atensyon at oras ng mga ito. At ngayon, sa ideya ng kanilang pag-aampon kay Lucas, hindi siya sigurado kung paano yun magbabago. Na kung sa ganoong paraan ba, makakabawi ang mga ito sa kanya. Huminga si Zoe ng malalim at hindi muli napigilang magsalita. Hindi po ba parang medyo matanda na kayo para mag-alaga pa ng bata ulit? Tumawa si Samuel na parang kalokohan ang kanyang sinabi. Matanda? Akala mo matanda na ako? Kaya ko pa rin maging mabuting ama, Zoe. Basta marami pa ako natitirang lakas. Basta magiging magulang kami kay Lucas at magiging ate ka naman sa kanya. Katulad ng gusto ng kanyang mga magulang, inasikaso na nga ng mga ito ang pag-ampon kay Lucas. Lahat ay pinaghandaan sa pagdating ng bata na nakakuha ng atensyon ng kanyang ama. Mula sa silid na maraming laruan, mga damit, mga plano sa pagpasok nito sa eskwelahan, lahat ay hands-on ang kanyang mga magulang. Parang masyado naman pong malaki ang kwarto ni Lucas, Mama, Papa. Ang dami niya rin pong laruan. Halos bilihin niyo na po yata ang buong store para kay Lucas. Hindi niya napigilang bulalas. Tumawa lang ang kanyang ama. Ayos lang yan. Siya lang rin naman ang bata sa atin at wala siyang ganong kalaro. Mas maganda na may pagpipilian siya sa mga laruan niya. Isa pa, kapag pinaglumaan ni Lucas, pwede naman nating ipamigay sa mga bata sa orphanage. Hindi na lang siya muling nagsalita kahit na unti-unti nang umuusbong sa kanyang pagtatampo. Simula nang makilala ng mga ito si Lucas, parang lahat ng kilos ng mga ito para na lamang sa batang iyon. Zoe, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang mukha kang galit? Kanina ka pang bad mood. May problema ka ba? Tanong ng kanyang kaibigan at kaklase na si Anya. Huminga ng malalim si Zoe. Medyo naiinis lang ako. Ang mga magulang ko na ilang taon naging busy sa negosyo at trabaho, mag-aampon ng bata ngayon. Isang batang lalaki na galing sa orphanage na nakita nila at hindi ko alam kung anong mararamdaman ko tungkol doon. Tumaas ang isang kilay ni Anya ngunit nanatiling tahimik. Tila pinapayagan si Zoe na magpatuloy.
Sinabi nila na gagawin nila yon dahil gusto nilang bigyan ng batang yun ng pagmamahal at pag-aalaga. Ang klase ng love na wala silang oras upang ibigay sa akin nung bata pa lang ako. Patuloy ni Zoe at medyo nanginginig pa ang boses. Lagi rin silang abala sa trabaho ng bata ako. Palagi akong naiiwan kay Yaya dahil madalas nila akong baliwalain. Kapag may meeting sa school, kapag may event na kailangan sila, palagi silang wala. Ngayon nandito na sila, kung kailan nakala ko babawi na sila sa akin, saka naman sila maghahanap ng pagtutuunan ng atensyon. Dahil dalaga na ako. At ngayon, gusto nilang ibuhos ang lahat ng atensyon na yun sa ibang tao. Grabe silang magbigay ng effort sa bata na hindi naman talaga part ng aming pamilya. Mataman siyang pinagmasdan ni Anya. Matatanda na sila at baka kasiyahan na nilang mag-alaga ng bata. Napailing si Zoe sa sinabi ng kanyang kaibigan. Naiintindihan ko naman, pero may hindi tama sa pakiramdam ko. Bakit kailangan niyang makuha ang lahat ng hindi ko nakuha? Bakit niya makukuha ang atensyon at pagmamahal na hindi ko nakuha? At paano naman ako? Ano mangyayari sa akin? Papalitan ba nila ako? Zoe, mahinang sabi ni Anya at hinawakan ng kanyang kamay. Hindi naman siguro ganun ang intensyon ng mga magulang mo. Baka nag-overthink ka lang. Mahal ka nila at binibigay nilang lahat ng gusto mo. Baka naawa lang sila dun sa bata kasi 'di ba ang mga nasa orphanage, ulila na. Baka gusto lang nilang gumawa ng pagbabago para sa batang gusto nilang ampunin. But it doesn't mean na hindi ka nila mahal. Anak ka nila, ginawa nilang lahat para sa'yo. Kahit magkaroon pa sila ng batang aampunin, hindi mawawalang katotohanan na ikaw ang anak nila. Hindi naman siguro mababawasan ang pagmamahal nila sa'yo porque binigay nila sa ibang bata. Sandaling hindi nakasagot si Zoe sa mga dapat na maramdaman. Hindi ako handa para sa isang kapatid. Ayoko ng bata sa bahay. Pakiramdam ko lang ay magbabago ang lahat. Paano kung simulan nilang pagtrato kay Lucas ang mas okay na pagtrato kaysa sa akin? Paano kung makalimutan nila ako? Huminga ng malalim si Anya. Girl, you're a big girl na kaya. Woman na nga dapat. Bakit natitrigger ka sa isang bata lang? Naiintindihan ko, Zoe. Natatakot ka sa kung anong ibig sabihin nito para sa'yo. Kasi lumaki ka namang only child at walang kahati. Pero kahit only child ka, kulang ka naman sa atensyon. Sinapo niya ang kanyang ulo. Ewan ko, gulong-gulo na talaga ako. Marahan nang umiti si Anya. Mas matanda ka rin sa bata, so give way na lang. Ang mga magulang mo, nagbago na rin sila. Nung bata ka pa, abala sila dahil kailangan nila. Kinakailangan nilang magtrabaho para matustusan ka. Pero ngayon, iba na. Nasa lugar sila kung saan handa silang magbigay ng pagmamahal sa ibang bata. Hindi dahil sinusubukan nilang bumawi sa nangyari, ngunit dahil talagang gusto nilang bigyan ng pagkakataon ng batang yun sa isang mas magandang buhay. At ikaw, Zoe, hindi ka na bata. Hindi mo maaasahan na mananatili silang pareho nung bata ka pa. Anong gusto mo? Buhatin ka ng papa mo, paliguan ka ng mama mo at turuan ka ng mga basic things na parang bata? Pasimangot naman si Zoe sa mga sinabi nito. Hindi nakakatawaan niya. Pero tinawanan lang siya ng kanyang kaibigan. Isipin mo rin naman kasi, subukan mong ilagay ang sarili mo sa sitwasyon ng mga magulang mo. Hindi ko sinasabing magiging madali at hindi ko sinasabing hindi ka dapat masaktan. Okay lang sa pakiramdam na gano'n, ngunit kailangan mong maunawaan. Gusto ni na Tita Amelia and Tito Samuel. Matanda ka na, Zoe, kaya dapat mature ka na to handle ang mga ganitong klaseng desisyon sa pamilya ninyo. Saka gusto mo, sa'yo lang ang atensyon ng mga magulang mo, pero ikaw naman ngayon ang busy sa pag-aaral mo kasi demanding ang program na pinili mo. Hayaan mo na lang silang maghanap ng libangan nila. Wala na siyang sinabing kahit na ano. Hindi na muna siya masyadong nag-isip. Basta kinondisyon niya na muna ang kanyang isipan pagdating ni Lucas. At nang dumating ang araw ng pagpunta ni Lucas sa bahay nila, pinilit ni Zoe na matuwa sa magiging bagong miyembro ng kanilang pamilya. Parating na ang bago mong kapatid, Zoe. Nakangiting sabi ng kanyang yaya simula bata pa na si Manang Flor. Labas ka na, inaasahan ng mga magulang mo na sasalubungin mo sila. Napabuntong hininga si Zoe at itinigil muna ang pagbabasa. Sige po, bababa na po ako. Bahagya siyang pinagmasdan ng matagal ng kanyang yaya. Parang may problema ka. Bakit ganyan ang itsura mo? May problema ka ba, iha? Umiling si Zoe at pinilit ng umiti. Wala naman po. Pagod lang po sa pag-aaral.
Tumagal na sa kanila si Manang Flor dahil hindi na naman ito nag-asawa. Kahit nandalaga na siya, nanatili pa rin niya itong yaya. Parang parte ng pamilya nila si Manang Flor. Ibang tao rin naman sa kanila si Manang Flor pero hindi niya maintindihan kung bakit iba ang nararamdaman niya kay Lucas. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit may bahagi sa kanya na mahirap itong i-welcome sa pamilya nila. Pero para sa kaligayahan ng mga magulang ni Zoe, pipilitin niyang tanggapin si Lucas. "Hi Lucas!" Mahinang bati niya sa bata. Ngumiti naman ito at hinawakan ng kanyang kamay. "Hello, Ate Zoe." Nagsalita si Samuel at inakay si Lucas. Oo, ate mo na siya ngayon. Ako naman ngayon ang papa mo tapos si Amelia. Tatawagin mo siyang mama. Tumalon-talon si Lucas sa sobrang tuwa. "Yay, may mama at papa niya po ako." "Halika na." Nakangiting sabi naman ng kanyang ina. "Pumunta na tayo sa kwarto mo, siguradong matutuwa ka kapag nakita mo." Naunang naglakad ang mga ito paakyat. Nakasunod lang si Zoe sa likod ng mga ito. Nang marating nila ang kwarto ni Lucas, mas lalong nagtatalon sa sobrang saya ang bata. "Wow, ang ganda po. Ito po ang kwarto natin?" Nakangiting tanong ni Lucas. Humalakhak naman si Samuel at umiling. "Kwarto mo lang, Lucas. Sa'yo lang ang kwarto na to. Lahat ng gamit dito at mga laruan, binili namin ng mama mo para sa'yo. Nagustuhan mo ba?" Tumango naman agad si Lucas. "Opo, nagustuhan ko po. Maraming salamat po." Halata kay Lucas ang pananabik. May pag-iingat na hawakan ng mga gamit sa loob, pero hindi naman din mapigilan. Tila hindi makapaniwala ang batang si Lucas na para rito ang lahat ng yon. Lumapit si Samuel sa bata at ibinigay lahat ng magugustuhan nito. Sige na, huwag ka nang mahiya anak. Para sa'yo ang lahat ng yan. Madami ka ng toys dito." Maya-maya'y biglang namuo ang mga luha sa mga mata ni Lucas. "Salamat po ah. Maraming salamat po, Mama. Papa, may pamilya na po ako." Umiwas ng tingin si Zoe. Siguro hindi niya mauunawaan si Lucas dahil hindi naman siya ulila at nawala ng magulang. Kinulang man siya sa atensyon pero nandyan pa rin ang mga magulang niya para suportahan ang kanyang mga pangangailangan. Aba, very good naman palang Lucas namin. Nakangiting sabi ni Amelia habang sinusubuan ang bago niyang kapatid. Eto kasing Ate Zoe, simula bata pa sobra na kaming nahihirapang pakainin ng gulay. Hindi siya mahilig sa gulay. Hindi napigilang magsalita ni Zoe. "Mama naman, kumakain na po ako ng mga gulay." Tinawanan lang siya ng kanyang ina. "Oo, gulay, pero kung ano na lang ang mga gulay at vegetable salad lang. Yun lang naman ang kinakain mo." Napailing naman si Zoe. "At least gulay pa rin po yun, Mama." Tumingin sa kanyang ama niyang nakangiti pa rin. "Dapat kumakain ka pa rin ng iba't ibang klase ng gulay, anak. Gayahin mo tong kapatid mo." Ngumiti si Lucas sa kanya pagkatapos nitong nguyain ng pagkain. "Oo nga, Ate Zoe. Alam mo ba, sa ampunan palagi kaming kumakain ng gulay. Maraming gulay. Favorite ko ang okra na sausaw sa toyo na may kalamansi. Masarap na masarap." Napangiwi naman si Zoe. Hindi niya paborito ang okra. Ayaw niya yon sa lahat ng gulay, kaya siguradong hindi sila magiging magka-vibes ni Lucas sa mga pagkain. Sinubuan muli ng kanyang ama ng pagkain si Lucas. "Simula ngayon, palaging may mga handang gulay sa lamesa. Gusto mo yon, kaya hindi mawawala sa pagkainan. Maganda sa isang bata na kumakain ng mga gulay." Hindi na lang muling nagsalita si Zoe at nagpatuloy na lang sa pagkain. Ayaw niyang kinukumpara siya kay Lucas dahil hindi naman dapat mangyari iyon. Ayaw niyang mga bagay na kulang sa kanya, makikita ng mga ito kay Lucas. Sa mga lumipas na buwan, tuluyang nag-iba ang daloy ng kanilang mga buhay simula nang dumating si Lucas. Madalas niyang nakikita na ang atensyon at oras ng mga magulang niya parati na lang napupunta sa batang lalaki. Pero iniintindi na lang ni Zoe dahil hindi naman pwedeng palaging sa kanya. Kung naglalaro ang mga ito sa loob ng bahay, wala naman siyang magagawa. Hindi niya naman pwedeng sabihin sa mga magulang niya na bantayan siya habang nag-aaral. Para lang siyang ewan kapag hiniling niya iyon. Kaya naman mas tinuon na lang niya ang atensyon sa pag-aaral at sa ibang mga bagay. At sa kalagitnaan ng kanyang pag-aaral at frustration sa bagong dating sa kanilang mga buhay, may taong darating na bahagyang magbibigay kulay sa buhay ni Zoe. "Zoe!" Bulalas ni Anya sa kanya. "Ang dami-dami kong naririnig." Kumunot ang noo ni Zoe at bahagyang natigilan sa pagbabasa.
Ano ba yon? Nag-aaral ako. Mag-aaral ka na rin kaya? Malapit ng midterm exam natin. Sinarado ni Anya ang kanyang libro at natatawang hinarap si Zoe. Baka magka-love life ka na, girl. Kumunot naman ang noon ni Zoe. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ano ka ba naman? Alam mo wala akong interes sa pagkakaroon ng love life ngayon. Aral muna ang gusto kong atupagin. Aral lang ba talaga? Natatawang tanong ng kanyang kaibigan. Zoe, kalat na sa kabilang department sa engineering na gusto ka ni Calix. Binuklat muli ni Zoe ang kanyang libro. Sino namang Calix yan? Please, Anya, tama na. Wala akong pakialam. Anong wala? Excited at kinikilig na sabi ni Anya. Alam kong kilalang kilala mo siya. Siya yung panisilip dito. Kunwari, napapadaan, pero ikaw naman ang dinudungaw. Ano? Manhid ka ba, girl? Halatang halata naman na gusto ka niya. Nagmamaang-maangan ka lang kasi ayaw mong pansinin pero kitang-kita naman na gustong-gusto. Bahagyang napanguso si Zoe. Ayaw niyang pansinin dahil panay sulyap lang naman si Calix sa kanya. Hindi ito nagpapakita ng motibo sa direktang paraan. Ayaw niya naman na mag-assume kaya hindi niya lang masyadong pinapansin. Bukod doon, mukhang hindi rin naman okay sa mga magulang ni Zoe na magkaroon agad siya ng boyfriend. Hindi pa niya naka-open ang topic na yon. Hindi rin naman binubuksan ng kanyang mga magulang dahil baka hindi naman inaasahan ng mga ito na may balak siyang magkaroon ng boyfriend. Ayaw niyang pansinin pero nagulat na lang si Zoe ng isang araw na sa harap ng classroom niya si Calix at may dalang iced coffee para sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Zoe sa binata. Bahagya namang namula ang binata, parang naghahanap ng tamang mga salita. Gusto ko tang bigyan ng iced coffee. Alam kong paborito mo yan, kaya yan ang binili ko. Tumikhim si Zoe at tiningnan ang hawak nito. Hindi sigurado kung tatanggapin ba yun o hindi. Hindi ko alam kung bakit mo ko binibigyan. Bahagyang natawa si Calix. Hindi ko rin nga alam kung bakit kita binibigyan. Napairap si Zoe sa ibinigay nitong dahilan sa kanya. Hindi niya tuloy alam kung maniniwala ba siyang seryoso ito o hindi. Lalagpasan niya na sana ito, pero muli itong humarang sa kanya. Sa pagkakataong yun, tinaasan niya ng kilay ang binata. Ano ba? Kung sasayangin mo lang ang oras ko, huwag kang paharang-harang sa dinaraanan ko. Napakagatlabi naman si Calix, sabay umalpas ang mahinang tawa. Ang sungit mo naman pala. Oo, masungit ako. Lalo na sa hindi ko ka-close, kaya pwede ba? Umalis ka sa harap ko at marami pa akong gagawin. Ayokong sayangin ang oras ko sa'yo. Seryoso niyang sabi sa binata. Pero pinilit ni Calix sa kanyang kamay ang iced coffee na dala nito para sa kanya. Iced coffee yan, ang paborito mo. Baka tingin mo na creepy ako. Sadyang pareho lang tayo ng coffee shop na tinatambayan. Hindi mo lang ako napapansin dahil wala namang kapansin-pansin sa akin. Sana tanggapin mo at inumin pa rin kahit tunaw ng yelo. Huwag kang mag-alala. Mineral naman yung yelong ginamit nila. Tinanong ko na kasi hindi ko alam kung gaano katagal maghihintay. Tapos tinatanggihan mo pa ako ngayon. Sige na, tanggapin mo na. Konti na lang, aapaw na to. Itinago niya sa irap ang tunay na nararamdaman dahil sa mga sinabi nito. Wala siyang ibang nagawa kundi tanggapin ang ibinibigay ni Calix. Sa paglagpas niya sa binata, lihim na lang siyang tumawa. Simula ng araw na yon, mas naging kapanapanabik ang bawat araw niya sa kolehiyo. Kahit papaano, nakakalimutan niyang frustration na may bagong bata sa kanilang tahanan. Nagkaroon siya ng sariling libangan na mukhang ayaw naman ng kanyang mga magulang. Ihahatid na kita, pwede? Tanong ni Calix sa kanya. Parang ngayon lang nag-akmang schedule nating dalawa. Napakagatlabi naman si Zoe. Hindi kasi ako pwedeng magpahatid sa'yo. Si Papa palagi ang sumusundo sa akin. Sandaling hindi nakapagsalita si Calix. Maya-maya'y muli itong umimik. Sasamahan kita kung saan ka naghihintay sa papa mo. Mahina siyang tumawa at muling napabaling sa binata. Talaga? Kaya mo yon? Strict ang papa ko. Kaya mo siyang harapin? Gusto kitang makitang sinusundo kaya safe na nakauwi. Kung hindi kita maihahatid, kahit matingnan lang kita na talagang masundo ka ng papa mo. Saka matatakot lang ako kung hindi malinis ang intention ko. Sabi ni Calix sabay ngiti. Hindi rin napigilan ni Zoe ang mapangiti. Kahit sinabi niya na hindi siya interesado, hindi pa rin ito sumusukong magparamdam sa kanya. Malakas ang loob kahit na parang walang kasiguraduhan.
Katulad ng sinabi sa kanya ni Calix, sinamahan siya nito sa paghihintay sa kanyang papa. Naaliw siya sa pakikipag-usap sa binata, kaya hindi niya namalayang lumipas na palang 30 minutos pero wala pa rin ang kanyang ama na si Samuel. Parang ang tagal ni Papa ngayon, hindi napigilang saad ni Zoe. Tawagan ko lang, hindi naman siya nalilik ng ganito kapag sinusundo niya ako. Tumango naman si Calix at matyagang naghintay sa kanya. Tinawagan ni Zoe ang kanyang ama sa cellphone. Sa pangalawang tawag, doon pa lang siya nasagot ni Samuel. At ingay agad ng mga bata ang umaalingaw-ngaw sa kabilang linya. Hello anak! Bungad ni Samuel sa kanya. Napabuntong hininga si Zoe. Papa, nasaan na po ba kayo? Sabi mo po, susunduin mo pa ako, hindi ba? Nakuha pang tumawa ng kanyang ama sa kabila ng frustration ni Zoe sa kanyang boses. Pasensya na anak, nawala sa isip kong sabihin sa'yo kanina. May event kasi sa school si Lucas at kailangan kami ng mama mo. Nagmamadali rin kami. Mag-taxi ka na lang ah. Sige na. Tinatawag na ako ng kapatid mo. Bahagyang napairap si Zoe. Basta talaga tungkol kay Lucas, para lang siyang nagiging hangin ngayon sa mga magulang niya. Simula nang dumating ang batang inampon ni na Amelia at Samuel, parang dito na lang umiikot ang mundo ng mga ito. Bakit napapairap ka? May problema ba? Tanong sa kanya ni Calix. Huminga siya ng malalim. Hindi pala ako masusundo ni Papa ngayon. Naiinis ako dun sa batang inampon nila. Palagi na lang na kay Lucas ang atensyon. Simula nang dumating sa bahay namin ng batang yon, para bang napabayaan na lang ako. Hindi agad nakapagsalita si Calix, pero hindi rin naman ito napigilang magbigay ng opinyon. Hindi ka naman nila siguro pinapabayaan. Alam mo kasi, ang mga bata mas kailangan lang talaga nila ng atensyon. Iintindihin mo na lang siguro. Kumunot ang noo ni Zoe, tutol sa mga sinasabi ni Calix. Alam niyang may pagka-immature siya, pero hindi na lang talaga mapigilan. Hindi niya alam kung bakit hirap na hirap pa rin siyang tanggapin ang pagdating ni Lucas sa mga buhay nila. Mukhang napansin naman ni Calix ang pag-iba niya ng mood, kaya iniba nito ang usapan. Hindi ka masusundo ngayon ng papa mo. Ihatid na lang kita pa uwi. Sumasakay ka ba ng jeep? Mabilis siyang napalingon kay Calix. Jeep? Hindi pa ako nakakasakay sa jeep. Kapag hindi ako nasusundo, sa taxi ako palagi sumasakay. Hindi ba parang ang hassle kapag sa jeep? Natawa naman si Calix. Oo, hassle minsan pero hindi naman rush hour ngayon. Saka, kasama mo naman ako. Sige na, mag-jeep na tayo. Ihatid mo ako hanggang sa amin. Napangiti ang binata at pinagdala pa siya ng mga gamit. Ako na magdadala ng mga to. Puti pa naman ang uniform mo. Baka madumihan. Dahil sa presensya ni Calix, bahagyang natutunaw ang frustrations ni Zoe. Nagkakaroon siya ng libangan sa gitna ng stress sa pag-aaral at sa mga issue niya sa kanyang pamilya. Zoe, sino yon? Tanong sa kanya ng yaya na si Manang Flor. Manliligaw mo ba yon? Sumagot naman si Zoe. Opo, yaya. Napahinto si Manang Flor sa ginagawa nito. Hindi ba at bawal ka pang magpaligaw, Zoe? Kapag nalaman niya ng papa mo, malalagot ka. Bahagya siyang napairap pagkatapos niyang uminom ng juice. Okay lang po yan. Wala naman po silang pakialam sa akin. Palagi na lang nasa ampunay ng focus nila. Bumaha ang pag-aalala sa mukha ng kanyang yaya simula noong bata pa lang siya. May tampo ka ba sa mga magulang mo? Iniwasan ni Zoe ang tanong na yon at umakyat na lang. Nagpaalam na marami pa siyang aaralin. Ayaw niyang magkwento ng nararamdaman niya sa mga taong kasama niya sa bahay. Pakiramdam ni Zoe, wala namang kahit na sino ang makakaunawa sa kanyang mga hinanakit. Sabi ni Manang Flor, hinatid ka raw dito ng manliligaw mo. May manliligaw ka na? Seryosong tanong ni Samuel nang pumasok ito sa kanyang kwarto. Sumagot naman si Zoe habang nasa binabasa pa rin ang mga mata. Nagmagandang loob lang po yung tao na hihatid ako. Hindi niyo po ako nasundo kanina. Wala naman po sigurong masama ron as long as wala po kaming ginagawang masama ni Calix. Napabuntong hininga si Samuel. I'm sorry, hindi na kita nasundo kanina. Nawala naman talaga sa isip ko na sabihin sa'yo agad na pupunta kami sa event sa school ni Lucas. Pero itong sa manliligaw mo, bakit mayroon? Napag-usapan na natin to, hindi ba? Wala munang boyfriend hanggat hindi ka pa nagiging ganap na doktor. Matagal pa ang gugugulin mo sa pag-aaral. Tinanggal ni Zoe ang kanyang salamin at nilingon na si Samuel. Papa, wala naman po kaming ginagawang masama ni Calix. Mabait po siya at hindi po siya nakakadistract sa mga bagay na ginagawa ko. Napabuntong hininga ang kanyang ama. Dalhin mo yung manliligaw mo na yan dito.
Dapat makilala namin siya ng mama mo. Marahan na lang tumango si Zoe. Hindi siya natatakot magpakilala ng manliligaw kahit alam niyang pinagbabawalan siya ng mga ito. Confident din siya sa kanyang sarili na wala siyang gagawing masama dahil siya naman mismo ang naglagay ng boundaries para sa kanyang sarili. Ate Zoe! Malakas na tawag sa kanya ni Lucas at basta na lang pumasok sa kwarto niya. Ate Zoe, ang saya namin sa school kanina. Sana kasama ka para masaya ka rin. Tingnan mo ang pictures namin ni Mama at Papa oh. Ang ganda-ganda ng smile namin dyan. Hindi nagsalita si Zoe. Bumalik na lang sa pag-aaral. Ayaw niyang marinig ang mga kwento ni Lucas dahil hindi siya interesado. Wala siyang pakialam kung masaya ito kasama ng kanyang mga magulang. Ate Zoe, ate tingnan mo na to, sige na. Niyugyug pa ni Lucas ang isa niyang braso kaya napunta sa ibang direksyon ang highlighter niyang hawak. Muntik na nang masigawan si Lucas dahil sa ginawa nito. Kung hindi pa ito inaya ni Samuel na lumabas ng kwarto niya, baka talagang nagawa niya na. Huminga ng malalim si Zoe. Patagal ng patagal, mas lalong nadadagdagan ang inis niya kay Lucas. Sa mga sumunod na araw, hindi niya pa rin talaga alam kung paano tatanggapin ang bagong daloy ng mga buhay nila. Hirap na hirap siyang mag-adjust na may iba na siyang kasama, na may ibang bata na kumukuha sa atensyon ng mga magulang niya. Lucas, nandiyan ang papa mo. Nakangiting sabi ni Amelia. Tumayo agad si Lucas at lumabas agad para salubungin si Samuel na kauwi lang. Maya-maya'y pumasok na ang dalawa. May pasalubong ako sa'yo. Magiliw na sabi ng kanyang ama. Para sa'yo lahat ng to. Wow, ang dami po. Thank you po, Papa. Tuwang-tuwang sabi ni Lucas at yumakap kay Samuel. Masyadong maingay kaya umalis muna siya ron at bumalik na lang sa sala. Wala namang pumapansin sa kanya, ni hindi siya tinawag o isinama. Walang kahit na anong pasalubong sa kanya, kahit isang piraso ng candy lamang. Alam niyang matanda na siya. Alam ni Zoe na hindi dapat siya ganoong kababaw. Pero iba pa rin kapag nabibigyan siya ng kahit na ano at hindi binabaliwala ng kanyang mga magulang. Kung ako sa'yo, sabihin mo ng mga issue mo sa mga magulang mo. Payo sa kanya ni Anya. Kaysa naman iniipon mo na lang yung sama ng loob mo. Sige ka. Mamaya sumabog ka na lang, Zoe. Mas mahirap yon. Napabuntong hininga si Zoe. Kapag na-share ko, iintindihin ba ako ni na Mama at Papa? Of course not. Iisipin lang ng mga yon, masyado akong insecure, immature sa isang inosenteng batang wala namang ginagawang masama. Hindi ko alam kung bakit ganitong nararamdaman ko kay Lucas, pero hindi ko talaga nagugustuhan na nakukuha niyang atensyon ng Mama at Papa ko. Kinagabihan, umuwi na rin naman si Zoe. Pagod na siya ng araw na yon. Hindi pa siya sinundo ng kanyang ama, kaya mas lalong nakadagdag ang pagod na iyon. Pero ang pagod, mauuwi lang sa galit nang madatnan niya ang kanyang mga libro sa sahig. Anong nangyari dito? Pinulot niya ang mga libro niyang punit-punit at mukhang ginawang coloring book. Humigpit ang hawak niya ron at lumabas sa kanyang kwarto. Lucas! Lucas! Nakita niya ito sa sala na naglalaro. Ate Zoe! Mahigpit niyang hinawakan sa braso si Lucas. Anong ginawa mo sa mga gamit ko? Bakit ganito to? Sino may sabi sa'yo na pakialaman mong mga gamit ko? Bakit ka pumasok sa kwarto ko? Namumuo ang mga luha sa mga mata ni Lucas at pilit na umaatras. Aray ko, Ate Zoe. Masakit. Sunod-sunod niya itong pinalo. Pakialamero ka kasi. Akala mo ba gusto kitang kapatid? Ayoko sa'yo. Huwag mo akong tawaging ate dahil hindi naman kita kapatid. Ampun ka lang. Hindi ka nababagay dito. Mga agaw ka. Bida-bida ka. Hindi kita pinapakialaman pero ang mga gamit ko pinapakialaman mo. Sumusobra ka na sa pag-epal sa buhay ko. Wala akong pakialam kahit bata ka pa. Lumakas ang pag-iyak ni Lucas. Nawala naman ang pakialam si Zoe. Galit na galit siya dahil importante sa kanya ang mga librong iyon. Natigil lang siya sa pamamalo kay Lucas nang marahas siyang hilahin ng kanyang ama. Anong ginagawa mo? Hindi napigilan ni Samuel na pagtaasan siya ng boses. Ang lakas mong paluin si Lucas. Nagmamakaawa ng kapatid mo. Kapatid? Hindi ko naman kapatid ang ampon na yan. Nanginginig at naluluha na si Zoe sa sobrang frustrations at galit. Zoe! Malakas na sigaw ni Samuel. Ipinakita ni Zoe ang kanyang mga libro. Paano hindi ako magagalit sa batang yan? Kailangan ko to sa school, sa pag-aaral ko. Tapos ganitong ginawa niya. Hindi napigilan ni Samuel na sampalin siya. Tama na, Zoe. Sumusobra ka na. Kung ano-anong sinasabi mo kay Lucas.
Ang laki mo, bata tong pinapalo mo. Nag-iisip ka ba? Para lang sa mga librong yan, kayang-kayang bumili ng ganyan. Pero itong ginagawa mo kay Lucas ngayon, tatatak to sa utak niya. Hindi ka na naawa. Tingnan mo't namumula ng balat sa pagpalo mo kanina. Maya-maya'y pumasok sa sala ang kanyang ina. Ano bang nangyayari dito? Matalim siyang tiningnan ni Samuel. Itong si Zoe, naabutan kong pinagbubuhatan ng kamay si Lucas. Kung ano-ano pang sinasabi. Kunot noong tumingin sa kanya si Amelia. Zoe, anong behavior yan? Yan ba ang natututunan mo sa manliligaw mo? Ha? Sa kaibigan mo? Sumusobra ka na. Mas matanda ka, kaya dapat ikaw ang magpasensya kung may kasalanan man si Lucas sa'yo. Kailan ka pa naging ganyan? Mapaklang tumawa si Zoe habang tumutulo ang mga luha. Kailan pa ako naging ganito? Bakit hindi niyo po itanong sa mga sarili niyo? Simula bata ako, lagi kayong busy sa negosyo at sa trabaho. Hirap na hirap akong kumuha ng atensyon niyo. Kapag hinihingi ko, palagi niyo na lang po akong pinapapunta kay Yaya. Wala po kayong time para sa akin. Naiintindihan ko naman po yun. Naiintindihan ko na para sa future po natin, para sa magandang buhay na mayroon po tayo ngayon. Kaya nang umuwi ka, Papa, masaya po ako kasi sa wakas, may oras na kayo para sa akin. Hindi niya napigilan ang mapahikbi pero pinilit niya pa rin magsalita. Sabi niyo, babawi kayo, pero sa ibang bata niyo naman ibinigay. Oo, malaki na ako, pero bakit simula nang mapunta si Lucas dito, sa kanya na lang lahat ng atensyon? Kung itrato niyo, parang ako pang ampo ng pamilyang to. Bumaha ang guilt sa mukha ng kanyang ina. Anak, napailing na lang si Zoe at tinalikuran ang mga ito. Mas lalo lang sumasama ang kanyang kalooban dahil sa mga salitang natatanggap niya sa kanyang mga magulang. Napagbuhatan pa nga siya ng kamay. Dito ka muna matutulog? Tanong ni Anya sa kanya. Nagpaalam ka ba? Napangiwi si Zoe habang lumuluha. Naglayas nga ako. Bakit pa ako magpapaalam? Bahagyang natawa si Anya. Sorry na. Nakakagulat kasi na nandito ka. Ikaw naman kasi. Sinabi ko na sa'yo na i-address mo ng issue mo about sa family mo. Yan tuloy, sumabog ka na. May mga nagawa ka ng alam mong mali pero nagawa mo pa rin. May nagawa din sila sa'yo. Pinunasan ni Zoe ang mga luha. Hindi ko alam. Basta, ayoko na muna silang makita. Nasasaktan na ako sa ginagawa nila. Matatanggap ko naman si Lucas. Kung gusto nila ng may bata sa bahay, okay lang. Pero yung bigyan nila ng pagmamahal at atensyon si Lucas in exchange ng paglimot yata sa akin. Napabuntong hininga si Anya. Basta ang pinakamagandang gawin, pag-usapan nyo yan ng mahinahon. Huwag kayong magsigawan. Kailangan magkaintindihan kayo. After all, pamilya pa rin naman kayo. Ano man ang mga issue nyo sa isa't isa, magkakaroon niya ng solusyon. Sige na, hahayaan na muna kitang magpahinga dito. Then bukas, bumalik ka na sa inyo. Tumawag din kasi dito ang mama mo, nag-aalala sa'yo. Pero alam naman yata nila na kailangan mo rin ng space para makapag-isip-isip. Nang makali si Anya sa silid, tuluyan ang humiga sa kama si Zoe. Hinayaan niya na muna ang kanyang sarili na mag-isip. Kinondisyon niya na rin ang kanyang utak. Napag-isip-isip ni Zoe na mali naman talaga ang ginawa niya kay Lucas. Napuno lang talaga siya, pero kahit na may ginawa itong mali, dapat hindi niya na ginawang big deal. Mali pa rin sa part niya dahil siya ang mas malawak ang pangunawa. Kaya naman kinabukasan, bago umuwi, bumili na muna siya ng laruan para kay Lucas. Hindi lang relasyon niya sa mga magulang ang gusto niyang ayusin. Gusto niya ring ayusin ang relasyon nila ng batang lalaki. Sumakay ng taxi si Zoe. Nang makababa sa tapat ng gate nila, nakita niya si Lucas na naglalaro sa kanilang bakuran. Marahan siyang lumapit, medyo kinakabahan pa. Natatakot kasi siya na baka takot ng bata sa kanya pagkatapos ng kanyang mga ginawa. Lucas, mahina niyang tawag rito. Nanlaki ang mga mata ni Lucas nang makita siya. Ate Zoe? Napalunok si Zoe at marahang binuksan ang gate. Oo, nandito na ako. Umuwi na ako. May binili ako para sa'yo. Eto, laruan. Para sa'yo. Bigay ni ate. Nag-aalangan man noong una si Lucas, lumapit pa rin ito at tinanggap ang daruan na ibinibigay niya. Hindi ka nagalit sa akin, Ate Zoe? Umiling naman siya. Hindi ako galit. Pasensya ka na. Napalo ka ni ate. Sana mapatawad mo ko. Hindi na ulit ako mamamalo. Bati na tayo Marahang tumango si Lucas. Bati na tayo, Ate Zoe. Ayaw kitang kaaway. Gusto ko palagi tayong bati.
Love ka rin naman ni na mama at papa. Huwag ka sanang magalit sa akin. Alam mo, Ate Zoe, masayang-masaya ako kasi inalis niyo ako sa ampunan. Minahal niyo ako. May sarili pa akong kwarto, maraming laruan, pinapakain at pinag-aaral. Pero kung ayaw mo po sa akin, Ate Zoe, okay lang po kahit ibalik niyo na lang po ako sa ampunan. Ayaw ko po na magalit si na mama at papa sa'yo. Parang may kumurot sa kanyang puso. Mas lalo niyang napagtanto na wala naman talaga dapat siyang maging issue kay Lucas. Napakabait nitong bata, malambing at palaging nakangiti. Kung naiinis man si Zoe sa pagkukulang ng kanyang mga magulang, hindi niya na dapat pang dinadamay si Lucas. Gusto lang naman ito ng pamilyang magbibigay ng tahanan, pag-aalaga at pagmamahal. Marahan niyang niyakap si Lucas. I'm sorry, syempre hindi ka naman namin ibabalik. Pamilya ka namin, kapatid na kita kaya dito ka lang. Narinig ni Zoe ang mahihinang hikbi ni Lucas. Ate, hinagod niyang likod nito. Oo, akong ate mo. Tahan na. Maya may lumabas naman ang kanyang mga magulang. Nang makita siya ng mga ito sa bakuran, bahagyang umaliwalas ang mukha ni na Samuel at Amelia. Marahang tumayo si Zoe habang namumuo ang mga luha. Usal ni Zoe at nahihiyang tumingin sa mga ito. Walang pagdadalawang isip na lumapit agad ang kanyang ina. Mahigpit siyang niyakap nito. I'm sorry anak. Sorry sa lahat ng pagkukulang namin ng papa mo. Hindi niya na napigilang umiyak sa pagkakataong iyon. Nang lapitan siya ni Samuel at niyakap din, pakiramdam ni Zoe ay may nabunot na tinik sa kanyang dibdib. Simula ng araw na yon, naging maayos na ang kanilang buong pamilya. Wala na rin siyang kahit na anong hinanakit sa kanyang mga magulang. Natutunan niya na rin na mahalin at tanggapin si Lucas bilang kapatid. Pero kung kailan okay na ang lahat, saka naman mabubunyag ang isang sekreto. Mabuti na lang talaga, nasasanay ka ng sumakay ng jeep. Nakangiting tanong sa kanya ni Calix. Mahina naman siyang tumawa nang makaayos na sa pag-upo sa jeep. Hinahayaan na kasi ako ni Papa na mag-commute para matuto. Saka hiniling ko talaga para may oras tayong dalawa. Hindi napigilan ni Calix na humalakhak. Nandiligaw pa lang ako, Zoe. Umiwas siya ng tingin at kumapit sa hawakan ng jeep. Sabi ni Papa, basta wag ko lang daw pababayaan ang pag-aaral ko. Pwede na raw akong magkaroon ng boyfriend. Hindi na matanggal ang ngiti sa mga labi ni Calix. Talagang sa jeep mo ko napiling sagutin. Nagkatinginan silang muli at ilang saglit lang ay pareho na silang natawa. Namalayan na lang niya na magkahawak sila ng kamay. Dahil masyado na silang ginabi sa pag-uwi, hanggang entrance na lang siya ng village nagpahatid kay Calix. Hassle kasi para rito kung ihahatid pa siya hanggang sa bahay nila. Safe na rin naman sa village nila. Habang pauwi, natanaw ni Zoe sa labas ng gate ang kanyang ama. Kumunot ang noo niya nang makitang may kasama itong babae. Parang pinipigilan ni Samuel ang babae, pero ayaw magpaawat nito. Ano pong nangyayari rito? Tanong ni Zoe sa mga ito. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ama. Zoe! Tumawa naman ang babaeng kasama nito na halos kita ng kaluluwa sa suot at tinapakan ng sigarilyo bago nagsalita. Ha? Ikaw pala si Zoe. Ikaw palang panganay nitong si Samuel. Ako si Hilda. Nanay naman ako ni Lucas. Kumunot ang noo ni Zoe. Nanay? Akala ko ulila na si Lucas. Saka paano mo nalaman ang bahay namin? Hinawakan ng kanyang ama si Hilda. Mabuti pa umalis ka na rito kung manggugulo ka lang. Natawa naman si Hilda at nagpumiglas sa hawak ni Samuel. Hindi naman ako nanggugulo dito. Kakamustahin ko lang ang anak ko. Saka yung tatay na sinungaling. Hilda! Mariing sigaw ni Samuel. Umalis ka na rito o ipapadampot kita sa mga pulis. Humalakak naman si Hilda na nanunuya pa. Wow! Ako pa talagang ipapapulis mo? Baka ikaw ang ipapulis ng asawa mo kapag nalaman niyang binahay mo ko, naging kabit mo ako at anak natin si Lucas. Nabitiwan ni Zoe ang mga gamit niya. Hindi siya makapaniwala. Parang may sumabog na kung ano sa kanyang pagmumukha. Gulat na siya na nagkaroon si Samuel ng kabit, pero ang malaman ang tunay na pagkatao ni Lucas ang mas lalong bumulaga sa kanya. Umalis ka na sabi rito! Huwag mong guluhin ang pamilya ko! Sigaw ni Samuel at pilit na hinihila si Hilda. Umiling si Hilda at parang siraulong tumatawa. Ang galing mo rin gumawa ng kwento, no? Pinalabas mong ulilang anak mo sa akin tapos inampunin niyo?
Walang kaalam-alam ang utu-utu mong asawa na tuwing bakasyon mo, dadaan ka muna sa akin. Naanakan mo pa ako. Ngayon, ipapaalaga mo pa sa kanya? Grabe ka na sa mga kasinungalingan mo, Samuel. Anong sinabi mo? Boses yun ni Amelia na nakalapit na pala sa gate nila. Anong sinasabi ng babaeng to? Bakas ang takot sa mukha ng kanyang ama at sinubukang lumapit kay Amelia. Pero umatras naman ang kanyang ina. Mabilis na lumapit si Zoe kay Amelia. Aalalay at sosuporta kahit pa nangkihina na rin siya sa mga nalalaman. Humarap si Hilda kay Amelia. Nakilala mo na rin ako. Hi Amelia. Ako nga palang batang-bata at fresh na kabit ng asawa mo. Hindi na ako ngayon sikreto. Nabunyag na kasi ako. Ayoko nang manatiling lihim. Tapos kayo, enjoy lang? Sa bagay, utu-utu ka nga. Ilang taon ka nang niloloko ng asawa mo, hindi mo pa alam. Pati nga anak namin na si Lucas, pinaalaga pa sa'yo. Nakakatawa. Malakas na sumigaw si Amelia at hinila ang buhok ni Hilda. Halos ihampas na nito ang mukha ng kirida ni Samuel sa gate. Napasigaw din si Zoe na agad na umawat. Alam niyang galit na si Amelia, pero ayaw niyang makipag-away ito ng ganoon. Pumagitna si Samuel at niyakap ang kanyang ina para patigilin. Walang hiya ka, Samuel! Paano mo nagawa sa akin to? Umiiyak na sigaw ng kanyang ina habang sinusuntok ang likod ng papa niya. Bakit mo ako niloko ng ganito? Pinaniwala mo pa akong ampun lang natin si Lucas para ipaalaga sa akin ang anak niyo ng kabit mo. Anong klase ka? Hinawakan ni Zoe ang mga braso ng kanyang ina. Galit na galit at nasasaktan din siya sa ginawa ni Samuel. Kahit isang beses, hindi niya naisip na kaya yung gawin ng tatay niya sa kanila. Tinulak ni Amelia si Samuel. Umalis ka rito! Umalis kayo ng anak mo! Sinungaling ka! Manloloko ka! Sumama ka sa kabit mo! Hindi kita kailangan sa buhay ko! Amelia! Garal-galang boses na sambit ni Samuel. Pero pumasok ng kanyang ina at hindi na muling lumingon pa. Sa pagpasok sa bahay, pareho silang napahintong mag-ina nang biglang makita nilang umiiyak na si Lucas. Niyayakap ito ni Manang Flor, pero nang makita sila, mabilis na yumakap si Lucas sa kanyang mama. Mama, bakit nag-aaway po kayo sa labas? Huwag ka pong makikipag-away Bad po yun. Mahinang sabi ni Lucas. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Amelia. Pilit tinanggal ang mga maliliit na brasong nakapulupot dito. Huwag mo akong yakapin at huwag mo akong tatawaging mama kahit kailan. Parang dinurog ng pinong-pino ang puso ni Zoe nang makitang sakit sa mga mata ni Lucas. Nanginginig ang mga labi nito at namumula ang mukha. Tila kahit sa murang edad, alam na ni Lucas ang pakiramdam ng matanggihan. Nang dumiretso sa kwarto ang kanyang ina, hindi at sumunod pa si Zoe. Alam niyang kailangan ni Amelia ng panahon. Galit na galit ang mama niya at alam niyang sarado pa ang utak nito sa lahat ng kanyang sasabihin. Kahit din naman si Zoe, hindi siya makapaniwala sa mga kasinungalingan ng kanyang tatay. Ang batang akala niya'y inampun lang ng mga magulang niya, kapatid niya naman pala talaga. Pero ang masaklap at masakit, anak pala ni Samuel sa ibang babae. Ate Zoe, humihikbing tawag ni Lucas sa kanya. Galit ba sa akin si Mama? Umupo siya sa kanyang paanan at pinunasan ng mga luha nito. Siyempre hindi. Hindi magagalit sa'yo si Mama. Love na love ka kaya namin dito. Yung ginawa ni Mama, wag mo na yung masyadong isipin. Marami lang siyang iniisip. Itong mga nangyayari, hindi mo dapat inaalala. Kasi pag matatanda lang ang mga ganitong problema, Lucas. Pinunasan ng bata ang mga luha nito. Pero tinanggal ni Mama ang kamay ko. Ayaw niya na akong yakapin. Hindi niya na ako mahal. Nagsasawa na ba kayo sa akin? Ibabalik niyo na ba ako sa ampunan? Umiling naman si Zoe at pinilit ng umiti. Hindi, Lucas. Hindi ka namin ibabalik sa ampunan. Tahan na. Huwag mo na munang masyadong isipin. Ang gagawin mo, matulog ka na ngayon. Kailangan mo nang mag-rest kasi may pasok ka pa bukas. Kailangan mo ng energy para sa school. Tumango naman si Lucas at yumakap sa kanya. Ate Zoe, I love you. Masaya ako na kayo ang pamilya ko. Maraming salamat ha. Hinagod ni Zoe ang likod ni Lucas. Alam niyang inosente ito sa lahat ng nangyayari. Simula nang maging maayos ang relasyon niya kay Lucas, mas naging bukas ang isip niya. Wala namang kasalanan ng bata.
Hindi naman ito pinili ang magiging magulang. At mukhang iniwan lang din naman talaga ito ni Hilda sa bahay ampunan. Kaya para kay Zoe, tama lang na kinuha nila si Lucas. Sila ang mas naging pamilya at sila ang mas nag-aaruga at nagmamahal dito. Bakit mo po ginawa yun, Papa? Mahinahong tanong ni Zoe sa kanyang ama. Napayuko si Samuel. Kung yan ang tanong mo, aaminin ko na natukso lang ako. Nang makilala ko si Hilda, nagkakalabuan kami nun ng mama mo. Naghahanap ako ng kalinga sa ibang babae. Isang beses lang dapat yon. Hindi ko na sana uulitin pa dahil alam ko namang mali. Pero nang sinabi niya sa akin na buntis na siya, doon na ako nahirapan na tanggalin ang connection ko sa kanya. Binaahay ko siya hindi para patagalin ang relasyon naming dalawa, kundi para masigurado ko na ligtas na mailuluwal si Lucas. Napabuntong hininga ang kanyang ama. Naging duwag lang talaga ako. Hindi ko kayang aminin ang pagkakamali ko. Pero pinagsisisihan ko yon. At tungkol naman kay Lucas, alam kong mali rin ang ginawa ko. Hindi ko lang talaga alam kung paano siya aalagaan nang hindi nyo nalalaman ng katotohanan. Kaya gumawa ko ng kwento para kahit papano mabigyan ng pamilya yung bata. Alam kong galit kayo sa akin, pero huwag nyo sanang idamay sa galit nyo si Lucas. Inosente siya sa lahat ng to. Wala siyang ibang hinagad kundi ang pagmamahal at pamilya lang. Marahang tumango si Zoe. Alam ko po na wala namang kinalaman ng bata sa mga pagkakamali nyo. Saka napamahal na po sa akin ng kapatid ko. Ang totoo po, hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko. Sumasama po ang loob ko dahil anak mo po si Lucas sa ibang babae. Pero may parte po sa akin na masaya kasi kahit papaano, totoo ko po siyang kapatid. Pero pagdating kay Mama, siguro bigyan niyo po muna siya ng time. Nasaktan niyo po siya kaya naiintindihan ko rin po kung ano ang nararamdaman niya. Marahang tumango ang kanyang ama. Simula ng araw na yon, umalis na muna si Samuel sa bahay nila. Isinama nito si Lucas para bigyan ng panahon si Amelia na makapag-isip. Nandoon naman si Zoe para damayan at umalalay sa kanyang ina. Alam niyang balang araw mapapatawa din ito ang papa niya. Paulit-ulit din naman kasing sinusuyo ni Samuel si Amelia at nakikita niya ang sinseridad nito. Namimiss mo po si Papa, no? Tanong ni Zoe at sinusubukan ng kanyang ina. Tumaas naman ang mga kilay ni Amelia. Hindi kaya, bakit ko naman mamimiss ang siraulong yon? Sinubukan niya ito ng tingin. Talaga, Mama? Bakit pumipili ka ng mga damit kanina? Kasais pa ni Papa. Birthday niya next week, diba? Ipaghahanda mo, Ma? Napairap naman si Amelia. Wala akong pakialam sa matandang yon. Mas namimiss ko pa si Lucas. Hinahanap-hanap ko yung bata. Bahagyang namungay ang mga mata ni Zoe. Talaga? Hindi na po kayo galit kay Lucas? Siguro, nang malaman ko na anak ni Samuel sa ibang babae si Lucas, nagalit ako. Pero, mabilis ding nawala. Siguro dahil ako ang tumayong nanay niya. Sa akin na siya lumalaki, pagmamahal ko nang humuhubog sa kanya. Kaya kahit anak siya ng lintang yon, parang mas matibay pa rin ang pagiging nanay ko kay Lucas, Zoe. Mahinahong sabi sa kanya ni Amelia. Marahang niyakap ni Zoe ang kanyang ina. I love you, Mama. Proud na proud po ako sa'yo. Salamat. Natatawang sabi ng kanyang ina. Akin na si Lucas. Pero yung walang hiya ninyong ama, paluluhain ko muna ng isang tangke. Naiinis pa rin ako sa kanya. Hindi niya na napigilang tumawa. Nararamdaman ni Zoe na malapit nang mapatawad ng kanyang ina si Samuel. Kaunting push pa at magkakapatawaran na rin ng dalawa. Mahal! Nakangiting salubong ni Samuel kay Amelia na agad namang inirapan ng kanyang ina. Tigilan mo ako, Samuel. Hindi ikaw ang pinunta ko rito. Iuuwi ko na si Lucas. Nasaan ang baby ko? Tanong ni Amelia at nilagpasan si Samuel. Mama! Malakas na tawag ni Lucas at mabilis na tumakbo papalapit kay Amelia. Napangiti si Zoe nang makitang magyakapan ng dalawa. Namimiss niya na rin ang kanyang kapatid. Masyadong tahimik ang bahay kapag wala ito. Kailan kaya ako patatawarin ng mama mo? Tanong sa kanya ni Samuel. Mahina naman siyang tumawa. Napatawad ka na niyan pa. Pakipot lang po. May dalang ang regalo para sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Samuel at agad na bumuntot kay Amelia. Pareho na lang silang natawa ni Calix. Nagagalak ang puso ni Zoe na muling naging maayos ang kanyang pamilya. May mga pagkakamali man sa umpisa, naging maayos pa rin sa dulo. At yon ang labis na ipinagpapasalamat niya sa may kapal.
Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na mahalaga na hindi lang pagiging kadugo ang nagbubuklod sa atin bilang isang pamilya. Bagkos ay mas pagtibayin pa natin ito sa pamamagitan ng pagmamahal at respeto sa isa't isa. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.